una sa lahat. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Plunder versus VP Sara, Vice President Sara Duterte sinampa ng reklamong katiwalian at pandarambong kaugnay sa confidential funds. Finding Bato, Senator Bato de la Rosa, palipat-lipat daw ng tinutuluyang bahay at paiba-iba ng sasakyan. Tulfo feud, Mon Tulfo nilaglag ang kapatid nilang si Ben. Ayaw daw nila sa political dynasty kaya pinagdasal niyang matalo sa pagkasenador si Bitag. Sinampahan na reklamong pandarambong si Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggastos ng 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, anong basihan ng sinampang reklamo laban sa bise? Sige, ayon nga dito sa mga complainant ng mga civil society leaders, meron umanong modus itong OVP dito sa maanumalyang confidential funds, no? Base po doon sa reklamo, ito raw pong si VP Sara ang nag-design at nag-utos umano ng plano para nga i-divert at itago ang itong milyon-milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. That is through irregular transactions, unsupported disbursement of vouchers at certifications daw po na pinirmahan ng hindi po nire-review. Binigay raw po ang pera sa mga hindi authorized na AFP officers na itinalaga ni VP Sara. Doon naman po sa liquidation ay nakumpletong gamit ang mga dinoktor na acknowledgement receipts na may mga peking pangalan tulad po ng Mary Grace Piatos at iba pa. Bukod nga kay VP Sara ay inireklamo rin po yung 15 other officials ng OVP at DepEd. Kabilang nga po dyan itong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at itong kanyang former spokesperson na si Michael Powa. Kabilang po doon sa mga complaints na final po nila dito po sa Ombudsman, ito pong plunder, bribery, malversation, graft, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution. At giit po ng mga complainant ay dapat pong malaman kung saan po talaga napunta at kung nagamit ba sa tamang paraan itong pondo ng bayan. Narito po ang kanilang pahayag. Confidential funds is also public funds. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. At JC, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara sa pagsasampa ng mga reklamong ito laban sa kanya? Ziggy, wala pang ang statement ang Vice Presidente o ang OVP dito nga sa final na complaint, no? Pero earlier, ito po ay dati na pong sinagot ni VP Sara yung pong mga allegations tungkol po dito sa confidential funds. At dati na po nang itinanggi itong mga anomalya dito. Sabi niya, ginastos po ang pondo para sa national security at pagprotekta sa mga estudyante. Sinabi rin po niya noon na legal na nakuha ang mga pondo at tungkol naman po doon sa mga kakaibang pangalan sa mga voucher, mga alias daw po ito at mga intel daw po kasi itong mga benepisyaryo. Makailang ulit na rin pong sinabi ni VP Sara na siya ay pinupolitika lamang at noong November 14 lamang Gigino ay sinabi ni VP Sara na hinihintay lamang daw niya ipakulong siya ng administrasyon. Gigi, balik sa iyo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Palipat-lipat daw ng tiraan si Senator de la Rosa at gumagamit pa ng iba't ibang sasakyan. Tukoy na rin daw ng DILG ang kinaroroonan niya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ang huling impormasyon, nasa Pampanga si Senator de la Rosa. Nasaan na siya ngayon?
Jiggy, hindi idinitalye ng DILG yung eksaktong kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, pero sa loob daw ng 3 linggo, 6 na lugar ang pinuntahan ng senador. Sa katunayan, palipat-lipat nga raw ito ng bahay at gumagamit nga rin ng iba't ibang mga sasakyan. Bumisita nga rin daw ang senador sa kanyang mga kaibigan. Ayon kay DILG Undersecretary Donnie Puno, tumutulong sa kanila ang mga lokal na otoridad sa pag-monitor sa kilos ni Senator Bato. Pero pagilino ng DILG, hindi itinuturing na pugante ang senador. Naghahanda lang daw sila sakaling ilabas na yung arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Nirerespeto rin daw ng ahensya ang paghingi ng Senator Bato ng tulong sa mga korte sa bansa. 1 buwan nang hindi dumadalo si Senator Bato sa sesyon ng Senado simula pa noong November 11. Kasunod yan ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na mayroon ng arrest warrant ang ICC laban sa senador. Narito ang pahayag ni DILG Yusek Puno. We just want to be steps ahead. No? In light of reports that an ICC warrant is forthcoming, we just want to be steps ahead and we just want to make sure that we know where Senator De La Rosa is. At Mon, may payag na bang kampo ni Senator De La Rosa ngayong sinasabi ng DILG na alam na ang kinaroroonan niya? Jiggy, ayon sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nakababahala raw itong pag-monitor sa lokasyon ng senador. Yan ay lalo't wala pa naman nga kasing warrant na inilalabas ang korte. Anumang hakbang daw gaya nito, lalo na kung batay sa hinihingi ng isang banyagang institusyon, ay malinaw na paglabag sa batas. Dumudulog na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para questionin ang pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC. Hanggat hindi raw yan nareresolba, hindi raw basta pwedeng ipaaresto ang senador at dapat igalang ang kanyang mga karapatan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Kinumpirma ng NBI na humiling na ito ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Zaldico. Dinaan ang request sa Philippine Center for Transnational Crimes noong November 23. Hinihintay pang aprubahan yan ng Interpol. Kapag aprobado na, pwede nang i-alerto ng Interpol ang law enforcement agencies sa ibang bansa para matunton at arestuhin si Ko. Pero para mapauwi siya sa bansa, kailangan siyang isuko at sumailalim sa tinatawag na extradition na nakadepende pa rin sa batas ng bansang kinaroroonan niya. And at the same time, it's up to the jurisdiction, to that jurisdiction, kung saan siya matatagpuan, kung aarestuhin. Kasi unang-una, sabi ko nga po, wala namang visa ang warrant na inisyu natin doon sa bansa kung saan siya matatagpuan. Susunod, matagal na paghihintay sa pag-claim ng bagahe sa NAIA, nirereklamo ng mga pasahero. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Habang dumarami ang mga pasahero sa NAIA ngayong Christmas season, may mga naabala ang biyahe dahil sa ilang aberya. Live mula sa NAIA Terminal 3, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong aberya ang nararanasan ng mga pasahero? Alam mo, Jiggy, nirereklamo ng mga kapatid nating nandito sa NAIA yung tagal ng paghihintay nila para lang makuha yung kanilang bagahe. Yung mga nakakwentuhan nating pasahero kanila, sabi nila more or less ay 1 oras yung pinaghintay nila doon sa carousel o doon sa baggage claim para lang makuha yung kanilang mga bagahe. Yung ibang mga pasahero naman, ang reklamo naman nila ay napakahaba raw ng pila doon sa mga immigration counters. Ganito yung mga problemang kinakaharap ng mga pasahero dito, lalo na yung mga OFW na uuwi ngayon dito sa Pilipinas para dito magdiwang ng Pasko. Pakinggan natin yung pahayag ng isa doon sa mga pasahero na kausap natin kanina. Yung mga e-gates gumagana na kaya mabilis. Yun lang talagang sa bagahe na delay. Siguro kung lumabas na maaga, kanina pa ako nasa bahay. At Gerard, ano ang solusyon na ginagawa ng pamunuan ng NAIA? Jiggy, ang problema kasi dito sa baggage handling system dito sa NAIA, mano-mano kasi ito, tas nasira pa.
So ngayon daw, ang sabi ng management ng NAIA, inaayos na raw ito habang hinihintay yung pagpapatupad ng New NAIA Infrastructure Corporation ng mga automated na baggage handling system nila para nga naman mas bibilis yung pagpaproseso sa mga bagahe. Sa kabila nito, nakahanda naman daw ang mga otoridad dun sa inaasahang lalo pang pagdami ng mga pasahero dito sa NAIA habang papalapit ang araw ng Pasko. Nobyembre pa lang daw ay bawal nang mag-leave ang mga personnel dito sa airport. Pagdating naman sa pila sa immigration, nauna nang sinabi rin ng Bureau of Immigration na nalalapit na rin yung pagpapatupad nila ng mas high-tech na mga electronic gates para mas mabilis din yung pagproseso doon sa mga umaalis at dumadating na mga pasahero. Sa taya ng Civil Aviation Authority of the Philippines, mukha raw tataas pa ng 7 to 10% ang bilang ng mga pasahero dito hindi lang dito sa NAIA, kundi sa lahat ng airport sa buong bansa kumpara noong nakaraang taon. At sa December 20 ay asahan na raw dati na lalo pang mas madami ang mga pasahero, lalong-lalo na dito sa NAIA. Kaya yung mga may flight, ang payo sa kanila ng mga otoridad gawing 3 hours o 4 hours before their flight ang pagpunta dito sa NAIA. Kasi dito mga nakarang araw na napansin natin na doon pa lang sa mga ramp na papunta dito sa departure area ng Terminal 3 and also doon sa Terminal 1 napakahaba na ng pila ng mga sakyan. At hindi lang yan yung pilang bubunuin nila. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, napakahaba rin ng pila sa mga check-in counters. Hindi pa natin nakikita yung pila sa immigration. So, konting pasensya lang, ito yung aasahan ng mga pasahero nating may flights. Yan muna ang latest. Balik sa iyo dyan, Gigi. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 3. Sa ibang balita, umaasa si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na dadalo sa budget BICAM si Senator De La Rosa. Nananatili pa rin miyembro ng Senate contingent ng BICAM si De La Rosa kahit hindi pa siya nagpapakita sa Senado mula pa noong November 11. Bukas na magsisimula ang budget BICAM. Dito pag-iisahin ang mga bersyon ng 2026 budget ng Kamara at Senado. Ila-livestream ang deliberasyon para dito. By tradition, since 2018, yung mga vice chairman automatic nagiging conferee. No? Dahil ang dahilan doon, mas kabisado nila yung kanilang ahensya. No? So ako, I will rely on the vice chair para tulungan ako depensahan si Senator Bato. Hindi naman siya nag-resign bilang vice chair. At wala rin, to be honest, hindi kami nag-uusap. So wala naman siya rin any feedback kung ayaw niya maging conferee. Susunod, Malacanang ayaw ng hilaw na anti-political dynasty law. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nanindigan ng palasyo na hindi dapat hilaw ang ipapasang anti-political dynasty law. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricela, gaya ng anti-political dynasty bill ang presidential son mismo, pero kino-question ito dahil parang hindi naman daw talaga nito bubuwagin ang mga dynasty. Ano ang nasabi rito ng Malacanang? Oo, Jiggy, tinanungan natin yan kay Undersecretary Claire Castro sa kanyang press briefing kanina at malinaw naman daw ang ipinupunto dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat gusto niya na gawing prioridad itong anti-dynasty bill, hindi naman daw ibig sabihin na katanggap-tanggap kapag half-baked o hilaw itong anti-dynasty bill. Doon nga sa kanilang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o yung kanilang LEDAC meeting kung saan kasama ni Pangulong Marcos doon sa kanyang pulong, sina House Speaker D at si Senate President Tito Soto, malinaw din naman daw ang sinabi niya na bagamat prioridad ito, kailangang pag-aralang maigi yung content o yung nilalaman nitong panukalang ito dahil ang gusto naman dito ay yung makakatulong sa taong bayan, yung magiging resulta nitong pagsisiyasat o yung paghihimay-himay dito sa panukalang ito bago maisabatas. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. May mga loopholes. So paano natin ito mapapadali? Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang,
Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali, half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. At Maricel, sa ibang usapin, may reaksyon na ba Malacanang sa plunder complaint laban kay VP Sara Duterte? Jiggy, ang sinabi lang dyan ni Yuse Claire Castro, mas maigi nga na maimbestigahan itong kaso ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung may nakikita naman yung mga naghain ng kaso na malinaw na ebidensya para ireklamo itong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na isang grupo yung naghain ng plunder at graft charges laban nga dito kay Vice President Sara Duterte at sa iba pa dahil doon sa sinasabing misuse ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Gigi. At kaugnay pa rin kay VP Sara, ano reaksyon ng palasyo sa akusasyong pinondohan ng Pogo at drug lords ang kandidatura niya noong 2022? Alam mo, Gigi, limitado ang sinabi ng Malacanang tungkol dyan sa usapin na yan. Pero maikwento ko na rin, kagabi kasi sa ating programa na sa totoo lang, nakausap natin ang abogado ni Ramil Madriaga. Ito yung sinasabing bagman daw ni Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya base dun sa affidavit 2016, nagsimula na maging bagman. Itong sa Madriaga dito kay Vice President Sara Duterte. At yung mga nakukuha nga daw niya na pondo ay most likely nanggagaling sa Pogo at sa illegal drug syndicate. So nagsimula daw yung fallout niya kay VP Sara nang sampahan siya ng kaso ni Attorney Harry Roque noong 2023 dahil naman sa kidnapping. Ang gusto lamang daw ni Madriaga ay magkaroon daw ng pananagutan kung sino daw yung dapat na managot. Humihingi din siya ng witness protection program, bagamat wala naman daw direct threat laban dito kay Madriaga, nag-worry daw siya dun sa pagbisita sa kanya ng tauhan ni VP Sara sa kulungan. Pero malinaw din ang sinabi sa atin sa programang STL kagabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kilala ni VP Sara itong si Madriaga at nagtataka nga siya bakit daw idinadawit pa ang kanyang pangalan. So, ang sabi ni Yuse Claire Castro, nabasa naman nila itong report na ito tungkol dito sa affidavit ni Madriaga. Pero sabi ni Yuse Castro, mas maigi daw kung hingi na lang muna yung panig ni VP Sara tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Nilaglag ng kolumnistang si Mon Tulfo ang kapatid niyang si Ben Tulfo. Sa isang Facebook post, sinabi ng nakatatandang Tulfo na ayaw nila sa political dynasty kaya lalagdaan daw ng mga kapatid niyang sina Senator Raffy at Erwin at ang hipag niyang si Congresswoman Jocelyn ang anti-dynasty bill para maisabatas ito. Sa totoo lang daw, pinagdasal daw ng kolumnista na matalo nung nakarang eleksyon ang kapatid nilang si Ben Tulfo at nung nakarang eleksyon. Bukod daw sa magiging 3 mga Tulfo sa Senado, magkakaroon pa anya ng isang senador na sira ang ulo. Wala pang payag si Ben Tulfo kaugnay sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.